Meron bang nangyayaring balasahan? Yan ho yung tanong sa akin kagabi ng nakararami na siyang sasagutin natin ngayon. So, usually, tanong nila, bakit ba tinanggal? Bakit ho tinanggal, Mima, itong si Jokno sa Department of Finance? Diba napakagaling naman ho ni Jokno? Bakit ho siya tinanggal? Meron bang nagawang mali? Meron bang balasahan? Ano yung eksenang ganap? Well, sasagutin natin yan, yung tanong nyo, with evidence. So, dapat ang tanong nyo dyan, talaga nga bang tinanggal? Yun yung dapat na question dyan, talaga nga bang tinanggal? So, ngayon, confirm na ho and mag-oath taking na ata mamaya. So wala pa akong nakikitang balita na nag-oath taking as of the moment kasi 12:54 mag-alauna na. So I don't know, baka pag na-upload na tong video ko ay baka lumabas na din yung balita na nanumpa na ho itong si Ralph Recto bilang bagong kalihim ng DOF, ng Department of Finance. So confirm na ho guys ni Pangulong PBBM, kinonfirm na ho na si Ralph Recto ang panibagong DOF chief. So ngayon Friday ang oath taking. So anyway, itong balitang to, this is a news last year na talagang papalitan na ho si Jokno bilang DOF. Naririnig ko na yan guys before and na-content ko na nga din yan eh. So, ang pinaka-content ko doon, tatanggalin ba or ililipat lang sa pwesto? That is a really big question. And yung sagot natin ngayon, may supportang article naman and evidence. Mamaya, panoodin nyo lang to hanggang sa matapos tong video na to. Actually, dalawa nga yung pinagpipilian, guys. Noong naghahanap pa lang si Pangulong PBBM ng bagong DOF na Department of Finance. It's either sana si Salceda ng Bicol and itong si Ralph Recto. And no wonder, guys, itong si Ralph Recto, nung naghahanap din ng investor, 'di ba, sa mga foreign travels ni Pangulong PBBM, always nakasama niya na itong si Ralph Recto. So sinasama niya na, guys. So it only means na talagang, you know, papalitan na itong si Jokno. And hindi naman ako guys nagsisi sa ginawang desisyon ni Pangulong PBBM because itong si Ralph Recto is a former NEDA director. VAT author din siya. So good move ho, President Bongbong Marcos. Napaka-competent po ng mga pinipili nyo na ilalagay nyo bilang kalihim ng kung ano pa mga departamento. Yan. So very good naman dito kay Ralph Recto. Anyway, basahin lang muna natin tong balita. So sabi dito, Ralph Recto is a new chief to take oath Friday, says wife Vilma. So House Deputy Speaker Ralph Recto has been picked as a Secretary of Department of Finance and is set to take his oath on Friday. This was confirmed to GMA Integrated News by Recto's wife, former Batangas 6th District Representative Vilma Santos on Thursday. So, Santos Recto said the oath-taking ceremony will be held after lunch in Malacanang. Recto will replace outgoing Finance Secretary Benjamin Jokno. So, in a message to reporters on Thursday evening, the Presidential Communication Office or PCO confirmed Recto appointment to the finance portfolio. So anyway, yun na ho yung eksenang ganap ngayon na oath-taking na ni Ralph Recto. So, the most question here is, tinanggal nga ba talaga itong si Benjamin Jokno? Initsapwera na nga ba yan ni Pangulong PBBM? Well, for me, sayang naman kung iitsapwera itong si Jokno kasi isa yan sa mga proven and tested na napakagaling, 'di ba, sa usapang ekonomiya. Anyway, ito yung supporting details natin ngayon. Last year na balita yan guys 2023, September 25. So sabi dito, Jokno as Maharlika Corp, Prixie, it's speculation, says finance chief. So ngayon, we really know kung saan na talaga ilalagay itong si Jokno. Kasi kitang-kita naman sa balita, di ba, last year pa
na pinag-iisipan na pipintong balita na itong si Jokno papalitan na. So, hindi siya totally na i-remove dito sa kabinete ni Pangulong PBBM. Kasi the Maharlika Investment is a really big corporation na kailangan nila ng isang tao, somebody else, who can manage the big portfolio. And we all know na si Jokno is really a person na fit diyan na magmamanage sa Maharlika Fund. So, hindi ho siya para sa akin, kasi supporting details naman tong pinakita ko sa inyo na hindi naman ata siya iitsapwera ng ating government. Pero wala pang lumalabas as of the moment na si Jokno ay ipupunta sa Maharlika. Pero the news last year na papalitan si Jokno as a finance secretary is confirmed. And we all know na itong si Jokno, hindi naman to iitsapwera ni Pangulong PBBM. And alam ko na ilalagay talaga siya dito sa Maharlika kasi meron ng meron ng, quote-unquote dyan, na ilalagay siya sa Maharlika. So, basahin natin Finance Secretary Benjamin Jokno dismissed as mere speculation a report saying he will heading the Maharlika Investment Corporation. In his weekly briefing with Finance Press Corps, Jokno was asked to comment about the report that claims he is being considered as President and Chief Executive of MIC. So, sabi niya, in response, Finance Chief said, I don't comment on rumors that is a speculation. So, sabi niya, alangan naman i-shuka boom boom tayo agad ni Finance na, inilipat ako dito sa Maharlika, gaito, chicha, bla bla bla. So, hindi muna siya nag-comment doon, pero we all know na alam niya na talaga na papalitan siya at dyan siya ililipat sa Maharlika. So, ito yung pinaka dito pinaka quote-unquote, a report by Billionary.com citing a source claimed that Jokno will be replaced by Senator Ralph Recto at the Department of Finance and that he is being considered to lead the MIC. So ngayon, sasabihin na naman ng iba, yan, si Bleng Blong, initsapwera si Jokno kasi dilawan, dito ganyan, diba? Si Maharlika, ang dami ding sinasabi ni Maharlika about dito kay Benjamin Jokno. But anyway, na-confirm na itong si Ralph Recto ang new DOF and hindi na malabo, nalalayo sa balitang to na si Benjamin ay lilipat na dito bilang mag-head ng MIC. Maharlika Investment Corporation kasi this is a really big corporation that we really need somebody who know how to manage and finance the big portfolio, the big corporation. And si Benjamin Jokno is a person who fit and who can lead the MIC. Nobody else can lead that big portfolio, but para sa akin, mas prepared ko itong si Benjamin Jokno. So, anyway, natanggal nga ba, Mima? No, hindi siya natanggal, guys. Antay na lang natin ang balita na itong si, after mag-oath taking ni Ralph Recto, after niyang mag-oath taking, baka after an hours or 8 days, lalabas na din na itong si Jokno is ililipat na din dito sa Maharlika Investment Corporation. So, tama na guys yung chika boom boom na tinanggal, may balasahan, di ba, namimili. Hindi ho yan totoo, guys. Huwag kayong mapapaniwala sa channel ni Maharlika kasi nga may na yan sa isip. May sintu-sintu na yan. So, wala pong tinanggal, guys. So, si Ralph Recto, ang comment ko sa kanya is, competent naman siya, competent person. Kasi, kakasabi ko lang sa inyo, naging NEDA director din siya. Former NEDA director and VAT author. So, good move ho, Pangulong PBBM. Anyway, I hope all your question nasagot ko ngayong vlog na to. So anyway, yun lamang ho guys, at it's me again, si Mima Alicia. Yung short vlog lang to guys, para sa mga, nagbablog kasi ako guys, hindi yung super haba. Kasi may mga OFW tayo guys, na hindi kayang makinig ng 1 hour, di ba, naboboring. So, ang ginagawa ko, vlog lang, short
vlog, pero swak na swak. Nandun na agad yung details, nandun na agad lahat-lahat para ho, hindi na tayo magpahaba, magpa-cheche-bleche, at least alam na nila. So anyway, yan ho yung way ng pagbabalita ko. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.